Nakadepende raw sa susunod na Santo Papa kung ano ang mga uunahin niyang oras na maging pinuno ng Simbahang Katolika. Ang managing unang hakbang noon ni Pope Francis tila larawan ng kung paano niya tutuparin ang kanyang tungkulin bilang Santo Papa sa loob ng 12 taon. Saksi si Maki Pulido. Tulad ng ibang leader ng isang bansa, may inaugurasyon din ang bagong halal na Santo Papa. Noong March 19, 2013 ang inaugurasyon noon ni Pope Francis sa St. Peter's Square sa Vatican City, 6 na araw matapos ang conclave. Mayroong special rites during the Mass ng inauguration. So, bibigyan siya ng ring, bibigyan siya ng tinatawag na pallium, no? Mga simbolo ng pagiging Papa. Iuupo na rin ang bagong Santo Papa bilang bagong Bishop of Rome sa kanyang cathedral, ang Basilica of St. John Lateran. Iuupo siya and then ibibigay sa kanya yung bakulo, yung staff, symbol of his shepherding ministry. Pero ano nga ba ang mga unang ginagawa ng bagong Santo Papa? Wala naman daw nakatakda, depende na ito sa kanya. Mga simpleng pagdedesisyon at gawain ang ginawaan niya ni Pope Francis sa mga unang araw niya bilang Santo Papa. Isa sa mga unang desisyon niya noon ay tumira sa mas payak na Casa Santa Marta sa halip na sa Papal Apartments ng Apostolic Palace. Nung pinakita sa kanya yung Papal Apartments, parang nalakihan siya masyado. Ang Casa Santa Marta ay ang hotel na tinitirhan ngayon ng mga kardinal habang isinasagawa ang conclave. Pero bago siya opisyal na tumira doon, meron muna daw siyang ginawa. Binayaran niya yung bill niya sa hotel kung saan siya tumira. While waiting for the conclave to begin. So yung mga kumbaga mundane tasks, siya mismo personally, pwede naman niya iutos yun. Ang unang binisita ni Pope Francis bilang Santo Papa ay ang St. Mary Major sa Rome, kung saan siya ngayon nakalibing. Pumunta siya sa isang simple parish in the city of Rome. At siya ang nagmisa. At nagulat yung mga tao kasi Papa ang nagmimisa sa simbahan nilang maliit. Maaari ring kausapin na ng bagong Santo Papa ang mga kardinal habang nasa Vatican pa ang karamihan sa kanila, gaya ng ginawa ni Pope Francis matapos ang misa kasama ang mga kardinal matapos siyang mahalal. Misa yun na sila lang, mga cardinals. And then, he began to engage with them one by one. No? And I can imagine he's already beginning to do his consultations, his collaborations with them. Isa pa raw sa mga unang kailangang desisyonan ng bagong Santo Papa ay ang komposisyon ng Roman Curia o kanyang gabinete. Dahil coterminous o considered resigned ang mga namumuno sa mga dikasteri o departamento sa Roman Curia sa pagpanaw ng Santo Papa, desisyon ng bagong Santo Papa kung sino ang bagong mamumuno sa mga ito. Nung si Pope Francis, hindi raw niya agad pinalitan ang mga opisyal ng dikasteri. So I can imagine na it can be daunting and overwhelming for the new Pope sa ating bagong Santo Papa. But I can also imagine na para sa kahit sino namang naglilingkod sa simbahan, simple lang ang dapat na gumabay sa aming lahat. The example of Jesus, the teachings of Christ. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.